Naku po mga kababayan, Kiko, nakarma na? Naku po, at Lacson mga kababayan tila ba'y nadulas ang kanyang dila? Umami na kung sino yung mastermind? Naku po, eto na sa wakas, alamin natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Hindi umano'y balitang tila sadyang totoo talaga na walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag dahil sa wakas bumigay na at huling-huli mismo sa sariling bibig ni Senator Ping Lacson ang tila pag-amin nito na di umano'y totoo ang mga male-maletang pera na tila bagat tinuturo nito o sa madaling salita lumalabas na inaamin nito na umano'y may nangyayaring delivery kay Marcos at Sandro Marcos at Attorney Rowena Guanzon. May malaking pasabog na dapat malaman ng taong bayan at tila tahasang pinanatan, pinulabog si Senator Ping Lacson. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, nang itinuturo na ang Malacanang, ayaw na. Bagamat hindi direktang pinangalanan, tila pinatutungkulan ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang kanyang patutsada sa pangako ni Senator Ping Lacson na we will go on where the evidence lead us. Lumabas ang pahayag ni Guanzon sa gitna ng issue kung saan umano'y nag-aatubili ang Senate Blue Ribbon Committee na agad imbitahan sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating sundalo na nagsasabing sila umano ang naghatid ng maleta ng pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Kabilang di umano ang Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. Sa gitna ng diskusyon sa mainit na debate ni Senator Marcoleta at Ping Lacson, binalikan ni Guanzon ang isang kilalang linya mula kay Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na dati nang nagsabing ang kanilang investigasyon ay sumusunod lamang sa ebidensya. Ayon kay Guanzon, we will go where the evidence leads us. When the evidence leads to Malacanang, ayaw na, susundan namin kung saan kami dadalhin ng ebidensya. Kapag sa Malacanang na tumuturo ang ebidensya, ayaw na. Ang pahayag ni Guanzon ay lumabas matapos questionin ng ilang mambabatas kabilang si Senator Rodante Marcoleta kung bakit hindi agad ipinatawag sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ang mga testigong naglatag ng umano'y cash delivery scheme na kinasasangkutan ng malalaking halaga ng pera. Nauna nang ipinaliwanag ni Lacson na ang layunin ng committee ay hanapin ang factual truth at tiyaking ang mga pagdinig ay nakabatay sa matitibay na ebidensya, hindi lamang sa mga aligasyong maaring walang sapat na basihan. Sa ngayon, hinihintay ng publiko kung magkakaroon ng mga susunod na pagdinig o testigong haharap sa Senado upang linawin ang mga paratang na patuloy na nagpapainit sa isa sa pinakamalaking kontrobersyang politikal sa bansang Pilipinas. Di po ba mga kababayan? Wala na, huling-huli na tong si Lacson, kabayan. Di ba? Klarong-klaro na talaga kung sino yung mastermind. Kasi pagdating sa, di ba, ating Pangulo ay naku po, tila ba'y inilalayo ni Pinky yung usapan mga kababayan. Di ba? At tingnan nyo naman ang nangyari sa ating matatapang na dating mga Marines mga kababayan na bodyguard ni Saldico ay naku po. Ayaw nang tawagin at naku po, pinaulanan pa ng kaso mga kababayan. Di ba? Instead na imbestigahan nila, i-continue yung ginawa nila Marcoleta mga kababayan, Senator Marcoleta, ay naku po. Tila may wala na, dinowngrade na kaagad, kinasuhan na po mga kababayan nila. Kita nyo? Di ba? Instead na dapat talagang imbitahin para, di ba, masusing tanungin yung mga
bayaning Marines mga kababayan na tauhan ni Saliko. Ay naku po. Pinaulan yan mga kababayan, no? Diba? Pambira, kaya tuloy mga kababayan, klarong-klaro na. Oh, huli na. Tila ba'y umami na mismo itong si Pinky mga kababayan, diba? Ang bihira. At eto na nga mga kababayan, Senator Keiko. Tila ba'y nakarma na mga kababayan, umiyak. Diba? Nagpapaliwanag na kasi siya ngayon mga kababayan na naanya sa kanyang post or dito mismo sa kanyang video mga kababayan na huwag maniwala sa disinformation mga kababayan. Diba? Ito'y matapos sa mga samut-saring nangyayari ngayon mga kababayan na mismong minor de edad o kabataan natin yung gumagawa ng nakupo. Alam niyo na yun mga kababayan, diba? Pambihira, bang-bang doon. Kupit dito. Nako po, nakawan dito. Nakawan doon. Ano pa yan mga kababayan, di ba? Kaya matatandaan natin mga kababayan na si Senator Robin ay nako po. Dapat raw na, di ba? Baguhin na yung ni Pangilinan mga kababayan. Yung kanyang ginawang batas mismo, di ba? Pambihira. Kaya ngayon mga kababayan, eto tila ba'y hugas kamay na. Huwag daw tayo maniwala sa disinformasyon mga kababayan na kumakalat ngayon sa social media. Okay po, Senator, pakinggan natin mga kababayan yung paliwanag dito mismo ni Senator Kiko M mga kababayan. Hindi, Kiko P pala. Akala ko Kiko Match Eto na kabayan. Impormasyon na pagka meron talagang accountability sa ilalim ng batas. Marami kasi ang nagkakalat ng disinformation o maling impormasyon na pagka minor de edad ay walang pananagutan. Mga bata mismo ang nagsasabi, gawa na rin siguro ng maraming mga ikinakalat na maling impormasyon na pagbata at nagkasala ay walang pananagutan. Hindi pwede silang managot, sila ay dapat pinapakawalan, etc. At maliwanag, hindi yan ang sinasabi ng batas. Hindi po yan. Ang pinakalayunin kasi ng batas, Senator, ay dapat hindi nangyayari yung mga ganitong bagay at hindi siya nauulit. Yes. In fact, sa ilalim ng batas, pagka pinakawalan mo yung minor de edad na nagkasala, ay ito ay kontra sa batas at pwedeng panagutan. Kasuhan itong mga nagsasabi at pinakakawalan ang mga nagkasala. Hindi sila maaring pakawalan. Hindi po. Lalo na ang kaso ay heinous crime. Yes po. Uulitin natin, hindi dapat pinapakawalan ang mga minor de edad na nagkasala. Mali yun. At kontra yun sa batas. Ano ba kayo mga kababayan, di ba? Ang pangalawa, pagka minor de edad, hindi daw 15 anyos pataas, ay walang criminal liability. Hindi rin yan tama. On many cases in the last 3-4 years, below 18, above 15, nasentensyahan ng guilty at naparusahan. At ngayon, mga nakakulong. Yes po, meron pong mga instances na ganon. Again, uulitin natin, hindi totoo at hindi tama na sabihin itong mga nagkasala ngayon sa kasong ito sa Tacloban ay dapat pakawalan. Kontra sa batas yan. At pag pinakawalan sila, mananagot sila. Meron silang criminal liability yung mga nagpapakawala ng mga minor de edad na nagkasala. So, maliwanag po yun. Huwag po tayong maniniwala dun sa mga hindi tamang impormasyon. Kayo talaga mga kababayan, di ba? Pambihira. Di ba? Eto na! Napikon na! Napikon na si Senator Pangilinan. Kasi parang pinagbibintangan siya na siyang may kasalanan. Ay, bago natin pag-usapan yan. Shout out sa room 310. Hindi ko alam kung saan room to. Is John. Kamunidahin na mga magpighinubog, nga na, ayun naman kang magpakabayot-bayot.
tuloy natin. Speaking of Tacloban, yung nangyari sa Tacloban, yung unang bugso, sinasabi ng mga dilaw, yung mga pink, na may kasalanan daw si Duterte dyan dahil daw na-impluwensyahan sa kanyang pagiging bayolente, sa kanyang mga pagmumura, sa kanyang mga pagpapakita ng galit, ganyan. Nang gumanti naman yung mga DDS at sinabing ang gumawa ng batas na kung saan hindi makukulong ang isang batang kriminal ay si Kiko Pangilinan, abay umalma. Kinginan nyo. Pag ginagantihan kayo, nagagalit kayo, mga animal kayo. Hoy, sinasabi lang namin yung totoo na the law that Kiko Pangilinan made, yung Juvenile Justice and Welfare Law of 2006 protects minors below 15 from criminal liability. Yung isa na namaril, more than 15, so may criminal liability na yun. Pero yung isa, below 15, so exempt from criminal liability. Ang may kasalanan na lang doon, yung hiniraman ng baril o yung kinuhanan ng baril, at saka yung parents, di ba? Pero yung mga magulang ng mga namatay, syempre they would cry justice, di ba? Dahil namatay yung kanilang mga mahal sa buhay tapos wala man lang punishment. Dito nag-react ang mga dilaw at si Kiko Pangilinan. Mga bobo na naman. Mga bobo na naman yung mga DDS. Hala, kayo na lang ang matatalino. Kasi kayo na lang eh. Kinginan nyo. Alam mo, nakakatawa talaga itong mga ito, no? Pag sila pikon na pikon, kami naman okay lang sa amin eh. Pero wala talagang correlation yung war on drugs ni Digong sa pagkamatay at sa pamamaril ng mga bata. Malayo. There is no correlation. Kasi yun, war on drugs yun. Pero itong batas ni Pangilinan, far from perfecto. Diba? Kasi ngayon na ito na nga, lumalabas ang balibalita na ang pinag-uusapan wala naman tayong criminal liability o diba? Mapipikon kayo. Wag ganun. Naku po mga kababayan, di ba? Tila ba'y nakarma na itong si Senator Kiko mga kababayan. Di ba? Dahil, naku po, inulan kasi ng samut-saring reaksyon di ba? Tila ba'y siya yung sinisisi ng taong bayan di ba? Kaya tuloy mga kababayan, ay naku po, napag-post siya ng video niya mga kababayan, yung ipinakita natin nung una. Yun. Na tila ba'y wag daw maniwala sa mga fake news kabayan. Dahil siya na yung inatake ng mga kababayan natin dahil sa batas na yan mga kababayan, nagkaganito na, di ba? Diba? Halos lahat ng minor ngayon mga kababayan, di natakot tuloy dahil sa anong ginawa niyang yan mga kababayan na batas. Kaya na mga kababayan, ay naku po, hanya mali raw yung mga information na pinapakala tungkol sa ginawa niyang batas. Pambihira, di ba? Ayan na mga kababayan, di ba? Simula na ng sigalot ng mga kampo ni Tulpo, nila Gatchalian. Yan sila kagrupo yan sila, di ba? Naku po, at si Lacson mga kababayan, di ba? Tila ba'y umamin na. Di ba? Klarong-klaro na kasi mga kababayan kung sino yung kanyang pinoprotektahan. Di ba? At eto pa mga kababayan, syempre pakinggan natin itong buwelta na ngayon lang ni Senator Peter Alan Cayetano, mga kababayan. So, mula pa elementary or sa bahay, tinuturuan tayo na kung anong itatanim, yan ang aanihin. So, hindi ka pwede magtanim ng mangga, tapos santol ang iyong aanihin. So, there is a tragedy, yung school shooting and then yung stabbing
And although it's happened before yung stabbing, and although napapanood natin sa television, for example, na nangyari sa US, I cannot imagine, of course, the parents. I mean, remember si ate po lost a child a few months after birth, at sabi nga niya na no matter how people say, I understand, we feel for you, habang hindi mo naramdaman ay hindi mo masasabi. So, you know, I just wanna really pray for the parents, pray for the loved ones ng mga nasawi, and of course, ask people to, you know, to be sensitive, to pray for them. So, having said that, I also cannot say I can understand how the community feels, di ba? How yung classmates, yung mga na-trauma na bata, how the PTA, how yung mga homeroom teachers, how yung barangay, the barangay captain, everything it's just a shock to us, di ba? So, we have to reflect kasi kung anong tinatanim natin sa isip ng mga bata. So, isang lumabas na kasi yung mga violent na mga applications or yung mga napapanood sa social media. In a sense, hindi bago po yan kasi nung bata kami, kaya nga naban din yung video games and then may ilan mga cartoons na naban din. Kasi given naman sa atin lahat na garbage in is garbage out. But siguro ang gusto ko lang i-contribute sa discussion, nung araw kasi you may ask, bakit ibang-iba yung reaction kapag yung abuse ay nangyari sa bahay? So it could be any kind of abuse, diba? Sexual abuse, physical abuse, it could be death, it could be injury. But bakit pag sa bahay, sa simbahan, or sa eskwelahan, grabe ang reaction ng buong, everyone, ng buong bansa, ng media, ng buong bansa. And dapat, hindi tayo pwede ma-desensitize diyan, hindi pwedeng maging normal yan. Maraming dapat hindi normal na naging normal na. That's why nga, I won't go there, but yung war on drugs, that's why nga yung mga area na drug-infested ay nag-resonate doon yung labanan ang drugs kasi nga, nung araw parang siguro sa isang taon, isang beses lang mababalita na may 6-year-old or 3-year-old or 9-year-old na na-rape. O kaya yung sabihin na nagpatayan sa sariling bahay. Pero nung lumaganap talaga yung shabu, parang buwan-buwan, minsan mas madalas pa, may news ng heinous crimes o napaka-violent na crimes o napaka-karumal-dumal na krimen na hindi natin ma-explain. Ang problema nga, nanonormalize. So, and then na-explain, kaya normal kasi nga, yung shabu really causes violence. But hindi talaga pwedeng ma-normalize yung shootings, killings sa school. Hindi dapat ma-normalize ang kahit anong klaseng abuse sa churches at lalong-lalo na po sa bahay. So the reason po that we're more sensitive when it is schools, churches, or home is because this is the place where children should be safe. 'Di ba? Sa bahay kasi nga bahay mo 'yun eh. 'Di ba? Sino pang magmamahal sa iyo sa mundong ito aside from God kung hindi pamilya mo? Nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, kung sino man nasa bahay, di ba? Church din, di ba? Why do you go there? You go to church because all religions teaches there's something higher than us. There's the spiritual world. At mahal ka ng Diyos. So, maging pastor yan, maging imam, maging ministro, maging pastor, kung may abuse, whether masyadong stricto at napalo kang, na-injure ka, or whether it's sexual abuse, it's unacceptable. And then, of course, school. Because we send our children to school para nga mag-develop sila eh. Ang number one resource natin is not oil or gas or gold or livestock, di ba? It's our children. So we expect those three places to be safe, no? So I hope na as the investigations go on, yung local sa DepEd, yung NBI, PNP, I think Congress at Senate, di ba? At tignan po natin yung total environment ng estudyante. Kasi I was thinking about it, baka sabihin nyo, ano naman kilalaman ng K-12 sa nangyari? Guys, half day na lang po eh. Half day na lang most of our schools. No, I don't know exactly sa Leyte. But most of our schools sa highly urbanized places are half day. So, mas madami pang oras ang bata
sa lansangan at saka sa social media, 'di ba? And then mga churches, most are punong-puno. So yung supervision then or yung personal time, iba-iba, depende sa church. And then homes are not as cohesive as they used to be. It depends, no? So my point is lang, we have to solve the problems, but we have to have very, very deep thought into this problem because existential to sa pamilya ng bawat Pilipino. So again, I join the millions who are praying and also nakikiramay dun sa mga biktima at sa pamilya. And then of course, we understand their cry for justice. And definitely this problem with teenagers who think that they can do anything, the discussion has been there for more than 10 years. Diba? So uminit na ulit yung discussion niya noong 2016 pa, 2026 na eh. So tama si Senator Robin na if there's a reason to call a special session, it'll be that. Diba? So hindi po dahilan na wala pang members yung minority sa Committee on Justice because everyone can participate eh. Hindi naman kailangan yung botohan dyan eh. It's really getting to a consensus of what what law will be most proactive and relevant to us where we can protect our young people, not expose them to criminality, not treat them as hardened criminals, but also deter them and their parents from going into violence and violent crimes, no? So I promise you I'll talk a little bit about the impeachment. So most of the news is about the pre-trial. So just two topics lang. Bakit pre-trial? Kasi if you remember po, nagkaroon ng time during the hearing of former Chief Justice Corona na bumagal at tumagal kasi nga habang nagta-trial, minamark pa yung mga ebidensya. And then, pag ang prosecution biglang nagtanong, pwede bang yung second o third article ang i-present or may skip kami? O kaya kung parehong dokumento or parehong witness ang gagamitin, debate pa parate. So, I really have to thank Secjan Joel, Senate Secretary Joel Montales and the professional Senate staff and yung mga researchers ng iba't ibang mga opisina ng mga senador who all agreed na kailangan talaga yan. So, although some might think na may ups and downs yan everyday, mas mabuti na yan kaso sa everyday sa trial magka-problema. So having said that, the second point kasi I want to make, and I think this is the most important point in the trial, is yung political neutrality or yung impartiality. So, all throughout history, ang issue parati sa isang korte is to be impartial. Impartial. Ibig sabihin po, walang kinikilingan, di ba? Hindi pwedeng umpisa pa lang, A versus B, kampi ako kay B. Di ba? Kaya nga sa jury system, they have to make sure na yung mga nasa jury hindi biased. So, supposedly, sa system natin na may judge, sila dapat ay trained na kahit na may personal opinion or may feelings about it, they apply the law. Diba? So, for example, kung yung isang judge namatayan dahil sa drunk driving, pero ang batas natin, drunk driving 6 years lang, hindi pwedeng sabihin ng judge, 9 years ikulong yan. Kasi nga, kailangan niya sundin yung batas. But yung judge kasi is trained. So, ang problema natin sa senator judges, we're not really trained as judges. Of course, some of us have been in other impeachment trials or whether sa House or sa Senate, so may konti ng experience. But still, ang layo sa training kahit na ng ating MTC or RTC judges, di ba? So, yung impartiality is very important. So, if you remember when we convened the court, nag-oath-taking, di ba? Nauna ako at pagkatapos nag-oath naman yung lahat ng senator. Makikita nyo po dito sa resolution adopting the rules of procedure on impeachment trials. Sa Rule 3, before the consideration of the articles of impeachment, the presiding officer shall administer the prescribed oath or affirmation to the members of the Senate then present and to the other members of the Senate as they may appear, whose duty shall be to take the same. Upon presentation of the articles to the Senate shall specify the date and time for consideration of such articles, unless the Senate provides otherwise, di ba? So yan, ginawa natin lahat.
Tingnan niyo yung next paragraph. Senators shall observe political neutrality during the course of impeachment trial. Tapos dinefine niya, political neutrality shall be defined as an exercise of public officials' duty without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. Okay, ulitin ko ha. Without unfair discrimination and regardless of party affiliation or preference. So whether admin ka and policy ng admin, if it's the policy of the admin to impeach a certain official, and whether opposition ka at ayaw mo ma-impeach, or baliktad, admin ka, ayaw mo ma-impeach, opposition ka, may gusto kang ma-impeach, dapat may fairness, dapat walang unfair discrimination, dapat may political neutrality. That's why, dun pa lang nung nabuo yung bagong majority nung May 11, ang sinabi sa amin ang priority, dalawa, ang ating ekonomiya, at pangalawa, yung magkaroon ng fair at maayos. Yun po ang sabi nila, fair at maayos, impartial at maayos na impeachment. Pero nagulat kami, bakit naging priority na buwagin yung bagong majority at tanggalin ako bilang Senate President. So, isang theory dyan na lumabas is that ayaw kasi talagang lumabas ang buong katotohanan tungkol sa massive corruption that has been going on for the last 4 years, and yung simbolo ng massive corruption na yan ay nasa flood control. Nililiwanag ko po yun kasi sabi nung iba, flood control lang. Hindi po. Napakaraming instances of corruption. Some are endemic. Some were there. For example, pag sinabing customs, BIR, DPWH, to be fair to the Marcos administration, even President Duterte said na may corrupt na contractor sa DPWH. Even President Duterte said, yan BIR, yan customs. Remember, may kinulong siya sa Bureau of Immigration, di ba, BID. Lalo po during the time of President Pinoy, who we also honor today. Many people are honoring him. I had the privilege of also serving with him 3 terms sa Congress and then sa Senado. We were not always in agreement, but I recognize the good that he's done, as I recognize the good done by President Duterte. And during the Pinoy years, anti-corruption was also very important. So having said that, nung lumabas yung Napoles, sabi, grabe naman to. May ghost, may yung pera parang dumadaan lang sa foundations, tapos sa bulsa na ng politiko at ng contractor pumupunta. Ang problema mga kababayan, nagmukhang barye. Yung Napoles, pagdating dito sa ghost project sa flood control, isipin nyo, 350 billion a year. Yun ay sa flood control pa lang. Hanggang ngayon po, yung corruption dun sa maintenance projects na is another 300 billion a year. Halos wala pa akong nababasa dyan. So, napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag may bagong ebidensya, hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So, yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So, hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Zaldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Di ba? And everyone agrees that former Congressman Zaldico is in the center of this. So, hindi ko pa sinasabi na conclusive siya, mastermind, or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree, whether we believe what he said or hindi, that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one
area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi. Eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo. Nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya. Diba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? O, bakit ko to inuugnay sa impartial hearing? Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin? Basta't dito na lang? Kasi why? So, I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So, we have the rest of this week, we have next week. Why not call a Blue Ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun eh. Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee eh. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di, oras ko yun eh. Di, ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagko-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero kung sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng Blue Ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh. Di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract eh. Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So, although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, may reklamo ka man, hindi nila sasabihin committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga.
Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yon. I won't comment there, but I just want to say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik at babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot. Magiging drug resistant yung strain, di ba? So, parating sinasabi po yon pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na pakiramdam mo. Hindi. Ganon din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat dyan, mabibinat tayo na mas malaki pa. Nangyari na eh. From Napoles to flood control, grabe po, di ba? So, having said that, I just want to mention this. We can't keep saying change, then we just change administrations, change presidents, change ombudsman, change Senate president. We have to change the political culture. We have to change our values. We have to change the foundations of what we call governance and values sa governance. So, I'm inviting everyone, total marami na tayo sa page na to. Kung may ideas po kayo, let's put together a Philippine agenda. I think yun po yung mali from EDSA 1 until present. Na kapag ka gusto natin ng revolusyon, inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at anong... Number two, we have to do it together. So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila Kiko D nag-file sa ombudsman, so na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... Basta, so ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So, don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato. So, file the cases. File the cases. Di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam. Diba? So, paano naging obstruction of justice? But I'll end there because I want to just spend a little bit of time to remind you what my dad stood for. No? So, maraming nagpo-post at nagpapasalamat naman ako sa lahat. And my dad was a fighter. He believed in education. Madalas niya sabihin sa amin na, Alan, Renren, Lino, Pia, I can leave you, sa house, sa money, pero mauubos yan. Pero the education, pag sineryoso nyo, walang makakaagaw sa inyo yan. Then, my mom's a teacher. My dad was a disciplinarian. So, there's so many things I can tell you about my dad and salamat sa mga nakaalala sa kanya. But the most important thing is, nung nagkasakit siya, he had an encounter. No? And he saw a light. Ang tawag nung iba doon, Damascus experience. Kasi he kept on crying and that he kept on saying, why me? So akala namin, kasi ako yung nasa labas noon, din mami ko nasa kwarto, so I ran to see them. Actually, I woke up, para ako nahagis from the couch to the floor. We were in the US noon, nagpapagamot siya. And then, he was crying, why me, why me? So sabi ko, why me? Kasi nga, medyo, hindi pa niya alam na cancer sa tiyan yun. Akala pa namin liver. Pero masakit parati, may pain parati. Pero nung sinabi niyang why me, sabi niya, alam niya yung ilaw na yun, na-feel niya na si God yun. At why me? Kasi parang sino siya para sabihin sa kanya ng Diyos na buhay siya, na I am a living God. Di ba? Yun yung interpretation ko. So, hindi yun yung exact words. So, after that, alam nyo, may message on Dad. Ang message niya, number one, make God number one in your life. And number two, spend a little bit of time every day with God. So, sa dami ng pwede ko sabihin about my dad,
I know if he was here, ang dami niyang gustong sabihin, pero ang ulit-ulitin niya yon na mga kababayan, mga kapatid, make God number one in our life. And then number two, always spend time with God. So I have a week naman at hindi rin ako nakapag-post nung Father's Day. Medyo parang 10 years ako hindi migraine but nagkamali ako. I drank grapefruit, citrus yon, so nag-migraine ako nung Sunday. But I can spend naman the next few days telling you also something about Father's Day, about my dad. But what I want to say about Father's Day and about my dad is that hindi tayo pwedeng fatherless. And in attending nga the Go Convention ng Victory Church, yung unang speaker doon, hindi ako naka-attend pero pinaalala sa akin ng isang very close sa akin, Bishop June. I have the transcript. Meron siyang article, Fatherless No More. I hope many people can read that. I'll see if it's available, no. But basically, sinasabi niya yung tao na feeling niya fatherless siya. And there's so many of that experience kasi madaming single parents na. But iba pa daw pagka-community, pagbansa, ang nakapag-feel na fatherless. But we don't have to feel fatherless because we do have God the Father. And regardless of our belief, maraming nagdadasal Diyos Ama, di ba? So, now there are people kasi who have bad experience sa tatay. Whether inabandon, whether abusive, di ba? Kaya, pag sinabi yung a father's love, doble yung pag-ulila nila, yung pangungulila, di ba? Double Kasi yung hindi ka naka-experience, tapos nakikita mo sa iba, na-experience sila isang father, nangungulila ka. Pero kung na-experience mo, tapos bad ang experience mo, hindi mo maiintindihan the Father's love. So yun ang aking prayer this week na, di lang naman dapat one day ang Father's Day. Gawin na natin Father's Day, Father's Week, di ba? Na ma-experience natin ang pagmamahal ng isang tatay. So yan din ang reminder ko, maging lalaki o babae, ang barangay captain, ang principal sa school, ang director sa gobyerno, ang mayors, governors, sa ating mahal na Pangulo, di ba? Let's not let people feel that they're fatherless. So ngayon na may economic crisis, problema nung earthquake sa Mindanao, yung pong mga killings na nangyayari sa mga eskwelahan, nangyari po sa Ateneo basketball team, people are looking for a father, di ba? And sometimes you didn't ask to be the father, pero kung ikaw ay barangay captain, kung ikaw ay mayor, governor, ikaw ay presidente, ikaw ay head ng COA, ikaw ay head ng AFP, ikaw ay head ng PNP, people need a father. So sa ating pagdadasal at pagse-celebrate ng Father Day, let's also pray for the other fathers sa ating bansa. Kasi kapag naramdaman talaga ang pagmamahal ng isang tatay, mararamdaman mo yung protection, yung comfort, at saka kahit may uncertainties, alam mong may pangahawakan ka, di ba? So, let me stop there and hope, di ba, na despite lahat tong division sa ating bansa, man-navigate po natin yung Blue Ribbon Committee, yung impeachment, and then itong mga sunod-sunod na violent crimes na nangyayari sa ating bansa. Don't forget about our economy, ang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Planting season ngayon medyo okay, but because of the Israel-US war, yung kakulangan ng fertilizer, additional problem. Even before the fertilizer may shortage at nagmahal, problematic na ang ating buong agriculture sector. No? And every administration has promised they'll do more. I honor the secretaries of agriculture. Many of them have done a lot, pero napakarami pang pangangailangan ng ating bansa. And I fear that storm season is coming. Kita nyo po, konting ulan, baha, kaliwat kanan, di ba? I mean, again, kung anong itatanim yan, ang aanihin. Nung pumutok yung flood control scam, yun na ang nabanggit na natin po yan, di ba? Na pagka hindi mo tinuloy yung ibang flood control projects, yung linis-linis lang, tapos massive urbanization, tuloy-tuloy yung pollution, climate change. So, yung dadating na baha, dadating na super El Nino, dadating na economic, sunod-sunod na problema. So, let's pray, no? For father of a nation, father ng schools,
father ng mga bawat bayan at syudad, di ba? So, kailangan po natin yan. So, thank you for the time you spend with me dito. And thank you sa mga kapatid natin sa media. God bless you po.